Sa mga transaksyon sa gobyerno, madalas hinihingan tayo ng Community Tax Certificate o mas kilala bilang sedula. Pero panukala ng isang senador, panahon na raw para tanggalin ito. Dagdag gastos lang daw kasi ito para sa mga nag-aayos ng buwis at nagpapanotaryo. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kapag nababanggit ang katagang sedula ay dalawa lang naiisip ng maraming Pilipino. Una, na ito yung dokumentong pinunit noon ng bayaning si Andres Bonifacio bilang hudyat ng kanyang paghihimagsik laban sa pananakop ng mga Kastila sa bansa. At pangalawa, na ito nga yung nagkukumhog na kunin ng mga taong magbabayad na ng kanilang mga buwis o magpapanotaryo ng isang dokumento. In short, Jessica, ito na marahil yung pinakamatandang pagpapaalala sa atin ng sistema ng pagbubuwis sa bansa. Mahigit 100 taon matapos ang ating kalayaan, patuloy pa rin ginagamit ng marami sa ating mga kababayan ang sedula. Kilala rin bilang Community Tax Certificate. Ang sedula ang hinihingi ng BIR bilang bahagi ng mga dokumentong kailangang isulat sa BIR form kapag magbabayad ng buwis. Kung dati ay kahit saan lang ito pwedeng kunin, ngayon sa mga barangay hall at munisipyo na lang ito pwedeng makuha. Sa barangay hall na ito, mula 1,000 hanggang 2,000 sedula umano ang kanilang ini-issue kada buwan. Kung sila na may voluntaryo, hinahanapan daw sila ng mga attorney ng gano'n sa sedula, para sa ano nila, docket nila. 55 piso ang minimum na bayad sa sedula para sa mga estudyante at senior citizen. Depende naman sa sweldo, 100 piso pataas ang kanilang binabayaran ng mga kumukuha nito. Minsan nga, may empleyado lang na IAS, maabot na sa milyon sa isang taon. Ang sweldo nila, dineclare. Kaya lang, kung sa sedula lang yun, magiging sa 1 milyon kasi 1,000 lang. Pero batid naman daw ni Ginoong Roque na marami ang hindi nagsasabi ng kanilang mga tunay na sweldo para mas maliit ang kanilang babayaran. Kaya naman si Senador Chis Escudero naghain ng panukalang itigil na ang pag-i-issue ng sedula. Bukod sa madalas namang hindi totoo ang nilalaman nito, wala naman daw itong praktikal na gamit at dagdag pasanin lang para sa mga mamamayan. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, wala umunong problema kung ito ay tuluyan ng mawala. Highly urbanized cities like Quezon City, Manila, Cebu City siguro, Cagayan de Oro, Baguio, medyo hindi na ganun ka-significant siguro yung sedula. Pabor yan sa mga mamamayan. No? However, dun sa mga cities na or sa mga munisipyo na medyo mababa yung income nila, medyo malaking income din yan sa barangay. Lalo na dun sa mga barangays na medyo hindi malaki ang local sourcing. Hindi na rin daw ito practical na gawing proof of identification dahil madali naman itong mapeke. Magkakaiba naman ang opinyon ng mga taong aming nakausap. Kailangan pa ba ng sedula sa panahon ngayon? Hindi na. Kasi wala naman siyang gamit actually. Nagbabayad ka lang din. Then nagbabayad ka din naman ng tax. Nagagamit yung sedula pa ninyo? Hindi naman nakalagay lang sa wallet. Para sa akin, parang wala nang kasaysay. Unang-una, yung barangay, may kinikita sa sedula eh. So, kung aalisin yan, mababawasan ang income ng barangay. Sa ilalim, Jessica, ng panukalang alisin na ang sedula, yung panukala rin i-repeal na ang Republic Act 7160 ng Local Government Code na nagbibigay kapangyarihan sa mga local government units na maningil ng resident tax. Ang sedula kasi ang nagsisilbing resibo, Jessica, para sa pagbabayad ng community tax. Jessica? Hindi ko maalala, Rafi, pero parang nung nagbayad ako ng income tax nitong taon na to o nung the other year, parang hindi na ni-require yan ng BIR. Well, Jessica, may mga nasanay na kasi na talagang binabayaran ito sa BIR. Pero tama ka, itong mga nakaraang, lalo na nung binago na yung form, ay may mga nag-a-assess na hindi na ito hinahanap. Pero sa pagpapanotaryo, Jessica, ay talagang ito pa rin daw yung hinahanap ng mga abogado dahil inilalagay ito sa kanilang docket. At yung ibang mga government offices ay ginagawa rin itong second proof of identification ng isang nag-aayos ng kanyang dokumento. Oo nga, yung mga pagka meron kang, kunwari, may mga kasong isasampa o meron kang kailangan panumpaan, di ba? Hinahanap pa rin yung sedula. Yes, Jessica, kasi ang assumption dito ay sa barangay ka kukuha ng sedula, so kilala ka ng mga tao sa barangay. Pero base nga sa pakikipag-usap natin kanina sa isang yung gumagawa ng sedula sa barangay natin pinuntahan kanina, marami talaga dito, hindi naman nila sinasabi yung totoong mga impormasyon, lalo na yung amount ng kanilang sweldo para mas maliit yung kanilang binabayaran. Oo, totoo yan. Walang kasiguruhan na yung mga binibigay nila impormasyon doon ay tama rin at accurate, kumbaga, Jessica. At nagtataka rin lang ako kung ino-audit ba
yung mga ibinabayad para dyan sa mga pagkuha ng sedula na yan? Kasi kung sa barangay, di ba, malay mo kung saan napunta yon. Well, Jessica, ang sinabi sa atin ng barangay ay mula doon ay lahat ng kanilang nakolekta ay nire-remit nila doon sa, for example, dito sa Quezon City, nire-remit nila sa City Hall. At yung City Hall naman, sila na yung magkikip nitong pondong ito. Pero 50% ng mga ito ay binabalik nila doon sa mga barangay para gamiting pondo rito, Jessica. Okay, hindi yan ino-audit. Well, ino-audit ito, Jessica, doon na dito sa may munisipyo na. Pero meron naman kasi silang resibo at kasama yung perang nire-remit nila ay itong mga resibo na ibinibigay nila sa Treasurer's Office, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.